Silang mga tagapagbalita, ang ilan sa kanila ay aming hinirang na maging higit sa iba. Sa ilan sa kanila, si Allah ay nakipag-usap. Ang ilan ay kanyang itinaas sa antas. At kay Jesus na anak ni Maria ay aming ibinigay ang maliwanag na mga himala. At siya ay pinatatag namin ng banal na espiritu. At kung pinayagan lamang ni Allah, sila ay hindi magkipaglaban-laban sa isa't isa. Datapwat si Allah ay gumawa ng kanyang maibigan. O kayong nagsisisampalataya, gumugol kayo ng ilan sa mga ipinagkaloob namin sa inyo. Bago sumapit ang araw, narito ay walang pakikipagtawaran. Gayon din ang pakikipagkaibigan at pamamagitan. At ang mga hindi nananampalataya, sila ang zalimun, mga gumagawa ng kamalian, tampalasan, buktot, buhong, pagano at iba pa. Si Allah, la ilaha illahu, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang may walang hanggang kapangyarihan. Ang antok at pagkaidlip ay hindi maaaring makapanahig sa Kanya. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makakapamagitan sa Kanya malibang Kanyang pahintulutan? Talastas niya kung ano ang nangyayari sa Kanyang mga nilikha sa mundong ito at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila hindi makakapagtamo ng anuman sa Kanyang karunungan maliban sa Kanyang naisin. Ang Kanyang korse, luklukan, ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan, at siya hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Walang pamimilit sa pananampalataya, katotohanan. Ang tamang landas ay naiiba sa maling landas. Sino man ang hindi manampalataya sa taghut, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, ano pa mang sinasamba, maliban pa kay Allah, tulad ng anghel, banal na tao, propeta, Satanas, bato, libingan, Jesus na anak ni Maria, krus at iba pa. At manalig kay Allah ay nakasakmal ng tunay na mapagkakatiwalaang tangan na hindi masisira. At si Allah ang nakakarinig at nakababatid ng lahat ng bagay. Si Allah ang wali, tagapangalaga o tagapangtangkilik ng mga nananampalataya. Mula sa kailanman ng kadiliman ay Kanyang ginabayan sila tungo sa liwanag. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya, ang kanilang awliya, kapanalig, kawaksi, at tagatangkilik ay taghut, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, mga likhang bagay na sinasamba at iba pa. Silang mga taghut ang naghahantong sa kanila mula sa liwanag tungo sa kadiliman. Sila ang mananahan sa apoy magpakailanman. Mayroon ka na bang nakita, o Muhammad, na higit na kataka-taka sa taong nakikipagtalo kay Abraham tungkol sa kaisahan ng kanyang Panginoon, sapagkat si Allah ay nagkaloob sa kanya ng kaharian. At nang si Abraham ay nagsabi, ang aking Panginoon ay siyang nagkaloob ng buhay at naggagawad ng kamatayan, siya na nakikipagtalo ay nagsabi, ako rin ay magkakaloob ng buhay at maggagawad ng kamatayan. Si Abraham ay nagsabi, katotohanan, si Allah ang nagpapasikat ng araw mula sa silangan.
Ikaw baga ang nakakapangyari na mapasikat ito mula sa kanluran? Kaya't siya na nakikipagtalo, na walang pananampalataya, ay napatigagal. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalim, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, buktot at iba pa. O katulad siya, bilang paghahambing na napadako sa isang bayan, naganap na nasalanta, siya ay nagsabi, o papaano kayang maibabalik ito ni Allah sa pagkabuhay, matapos na ito ay mamatay? Kaya't pinapangyari na Allah na mamatay siya ng 100 taon. At siya ay muling ibinangon. Si Allah ay nagwika, gaano katagal na nanatili ka na walang buhay? Siya, ang tao, ay nagsabi, marahil ako ay nanatiling walang buhay ng 1 araw o bahagi ng 1 araw. Si Allah ay nagwika, hindi, ikaw ay nanatili na walang buhay sa loob ng 100 taon. At tingnan mo ang iyong pagkain at inumin. Ito ay hindi kakikitaan ng pagbabago. Tingnan mo ang iyong asno, patay na kalansay na lamang. At sa ganitong paraan, ikaw ay ginawa naming isang tanda sa mga tao. Pagmasdan mo ang mga buto ng asno. Kung paano namin ito bubuuin, bubuhayin at babalutan ng laman. At nang ito ay maliwanag na, nalantad sa kanya, siya ay nagsabi, batid ko na si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At nang si Abraham ay nagsabi, aking Panginoon, ipamalas ninyo sa akin kung paano kayo nagbibigay ng buhay sa patay. Si Allah ay nagwika, hindi ka ba naniniwala? Si Abraham ay nagsabi, tunay, ngunit upang maging malakas ang aking pananalig. Si Allah ay nagwika, ikaw ay kumuha ng 4 na ibon, talian mo sila, at katayin at hatiin mo sila sa maraming piraso, at iyong ilagay ang bawat piraso sa bawat burol. At pagkaraan, sila ay iyong tawagin, sila ay magmamadali na paparoon sa iyo. At iyong maalaman na si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang nakakatulad nila na gumugugol ng kanilang kayamanan. Sa landas ni Allah ay katulad ng isang butil. Ito ay tumubo at lumaki ng 7 busal. At ang bawat busal ay may 100 butil. At si Allah ang nagpaparami ng kanyang mga biyaya sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay puspos ng panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang ganap na maalam. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah at hindi naghihintay ng kasunod na ang kanilang bigay ay mararapat na alalahanin. Maging ang pagpaparinggan, ang kanilang magiging ganti ay nasa kanilang Panginoon. At sila ay walang dapat pangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mabuting salita at pagpapaumanhin. Sa pulubyo ang pagtatakip sa mga kamalian ay higit na mainam sa kawang gawa na sinusundan ng pagpaparinggan. Si Allah ay masagana at siya ang pinakamapag-umanhin. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong bayaan na mawalang saysay ang inyong kawang gawa sa pamamagitan ng pagpapatanaw ng utang na loob sa tumanggap at pagpaparinggan, pagpapaalaala na masakit sa tainga sa inyong pagiging mapagbigay na magdudulot sa kanila ng kasahulan. Nakatulad niya na gumugugol ng kanyang kayamanan bilang pagpapakitang tao. At siya hindi na nananampalataya kay Allah, gayon din sa huling araw. Ang kanyang kawangki ay katulad ng isang makinis na bato. Narito ay may
bahagyang alikabok, ngunit dito ay bumuhos ang malakas na ulan at naiwan nito na linis na linis. Sila ay hindi magtatamo ng anumang gantimpala sa anuman na kanilang ginugol. At si Allah hindi namamatnubay sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At ang nakakahalintulad ng mga gumugugol ng kanilang kayamanan, na naghahangad ng kasiyahan ni Allah at ng katatagan ng pananampalataya sa kanilang sarili, ay tulad ng isang halaman sa ibabaw ng burol. Ang malakas na ulan ay bumuhos dito at ito ay nagbunga ng higit na maraming ani. Datapwat kung ito man ay hindi tumanggap ng malakas na ulan, ang hamog nito ay sapat na. Si Allah ang ganap na nakamamasid sa anumang inyong ginagawa. Mayroon ba sa inyo ang maghahangad na magkaroon ng halamanan na sagana sa mga palmera at ubasan, na may mga ilog na nagsisidaloy sa ilalim nito, at ang lahat ng uri ng mga bungang kahoy para sa kanya ay naririto, na siya ay sumasapit na sa katandaan at ang kanyang mga anak ay mahina na at hindi makapangalaga sa kanilang sarili, at nangyari na ang isang ipo-ipo na may apoy na humaplit sa halamanan at ito ay nasilaban. Kaya't sa ganito, ipinapaliwanag ni Allah ang kanyang ayat, mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagdidili-dili. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbigay kayo ng mabubuting bagay ng inyong kinita at ng mga bungang halaman mula sa kalupaan na aming pinatubo sa inyo, at huwag gumugol ng kawang gawa mula sa masama. Ngunit maging kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap, maliban na lamang kung nakapikit ang inyong mga mata at inyong maalaman na si Allah ay masagana, ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. Si Satanas ay nananakot sa inyo ng karalitaan at nag-uudyok sa inyo ng kasalanan. Datapwat si Allah ay nangangako sa inyo ng pagpapatawad mula sa Kanya at ng kasaganaan. At si Allah ay may sapat na panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang may ganap na kaalaman. Siya ang nagkakaloob ng karunungan sa sinumang kanyang maibigan. At siya na pinagkalooban niya ng karunungan ay tunay namang nakatanggap ng kapakinabangan na nag-uumapaw. Datapwat walang sinuman ang tatanggap ng pag-aalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. At anuman ang inyong gugulin sa kawang gawa o anumang pangako ang inyong ginawa, katiyakang si Allah ay nakababatid nito. At ang mga mapaggawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong sa kabilang buhay. Kung inyong ipamalas ang inyong kawang gawa, ito ay kasiya-siya. Datapwat kung ito ay inyong ilingid at ilimos ito sa mahihirap, ito ay higit na mainam sa inyo. Ay si Allah ay magpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ang ganap na nakatatalos ng anumang inyong ginagawa. Hindi katungkulan sa inyo, O Muhammad, ang kanilang patnubay. Datapwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang mapusuan. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, ang kapakinabangan ay sa inyong sarili. At kayong nananampalataya ay hindi magbibigay, maliban na kayo ay naghahanap ng kasiyahan ni Allah. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, kayo ay bibigyan ng ganap na gantimpala para rito, at kayo ay hindi gagawaran ng kawalang katarungan. Ibigay ang inyong kawang gawa sa mga mahihirap. Sila na alang-alang sa kapakanan ni Allah na napipigilan ng pakikipaglaban at hindi makapaglakbay sa kalupaan upang makapaghanap buhay. Ang isang hindi nakakakilala sa kanila
ay nag-aakala na sila ay hindi nangangailangan ng tulong o kawang gawa. Dahilan sa kanilang kakimian, sila ay mapagkikilala ninyo sa kanilang mga tanda. Sila ay hindi namamalimos sa kaninuman. At anumang mabuting bagay ng inyong ipagkaloob, katotohanan ito ay batid ni Allah. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa gabi at araw, lingid man o hayag, ay mayroong pabuya mula sa kanilang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mga kumakain ng riba, nagpapatubo ng salapi o interes, ay hindi titindig sa kanilang libingan sa araw ng muling pagkabuhay. Maliban ng pagtindig ng isang tao na hinataw ni Satanas na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Sapagkat sila ay nagsasabi, ang pangangalakal ay tulad din ng riba, pagpapatong ng tubo sa salapi o interes. Datapot si Allah ay nagpahintulot ng pangangalakal at nagbawal ng riba, pagpapatubo sa salapi o interes. Kaya't sinuman ang tumanggap ng paalaala mula sa kanyang Panginoon at tumigil sa pagpapasasa sa riba, ay hindi parurusahan sa anumang nakaraan. Ang kanyang kahatulan ay nasa kay Allah, datapot kung sinuman ang magbalik sa hanap buhay na may riba, muling magpatubo o kumita ng tubo sa salapi, sila ang magsisipanahan sa apoy, mananatili sila rito magpakailanman. Si Allah ay hindi magkakaloob ng anumang biyaya sa riba, pagpapatubo ng salapi. Datapot magbibigay siya ng higit pang biyaya sa mga gawa ng pagkakawanggawa. Si Allah ay hindi nagmamahal sa hindi nananampalataya at sa makasalanan. Ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan at nagsasagawa ng palagyang pagdarasal ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka, katungkulang kawanggawa, ay mayroong gantimpala mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah at inyong ipagparaya ang anumang natira sa tubo ng inyong pautang, kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At kung ito ay hindi ninyo gagawin, magsipaghanda kayo sa isang digmaan mula kay Allah at ng kanyang tagapagbalita. Datapwat kung kayo ay magbalik loob kay Allah, kunin ninyo ang puhunan ng inyong ipinautang. Huwag kayong makitungo ng walang katarungan, at kayo rin naman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. At kung ang nagkakautang ay nasa kagipitan, inyong gawaran siya ng palugit hanggang sa maging madali sa kanya ang pagbabayad. Tatapat kung ipatawad ninyo ito at ibigay sa kanya bilang kawanggawa, ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At pangambahan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik kay Allah. Ang bawat kaluluwa ay gagantimpalaan ng ayon sa kanyang ginawa, at sinuman ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nangutang na may takdang panahon ng pagbabayad nito, ilagay ninyo ito sa kasulatan. Hayaan ang isang tagasulat ay magtala nito ng makatarungan, ng magkabilang panig, at huwag hayaan na ang tagasulat ay tumanggi na magsulat sa paraan ng pinag-utos ni Allah sa kanya. Kaya't hayaan siya na magsulat at hayaan ang may pagkakautang na siya ang magdikta, at dapat niyang pangambahan si Allah na kanyang Panginoon at huwag niyang bawasan ng anumang kanyang nautang. Kung ang panig ay may pananagutan ay hangal o mahina o hindi niya kaya ang magdikta,
hayaan ng kanyang tagapangalaga ang magdikta ng makatarungan. At kayo ay kumuha ng 2 saksi mula sa inyong kalalakihan, at kung wala ng 2 lalaki, kung gayon ay 1 lalaki at 2 babae na inyong mapili bilang mga saksi, upang kung ang isa sa kanila ay malitang, ang isa ay makapagpapaalaala sa kanya. Ang mga saksi ay hindi marapat na tumanggi kung sila ay tawagin. At huwag hayaan na maging tamad na isulat ang inyong kasunduan sa natatakdang panahon, kahimat ito ay maliit o malaki. Ito ay higit na makatarungan sa paningin ni Allah, at higit na akmang katibayan, at higit na maginhawa upang maiwasan ang pag-aalinlangan, maliban na lamang kung ito ay isang pakikipagkalakalan, na ngayon din na pinagkasunduan sa pagitan ninyo. Kung gayon, ito ay hindi isang kasalanan sa inyo kung ito ay hindi ninyo naisulat. Datapwat kayo ay laging kumuha ng mga saksi sa anumang oras na kayo ay gumawa ng kasunduan sa pakikipagkalakalan. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya ng kapinsalaan. Kung kayo ay gumawa, ito ay isang kabuktutan mula sa inyo. At inyong pangambahan si Allah sapagkat si Allah ang magtuturo sa inyo. At si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. At kung kayo ay naglalakbay at hindi makatagpo ng tagasulat, kung gayon, hayaan na ang isang sanla ay kunin. Datapwat kung kayo ay nagtitiwala sa isa't isa, hayaan siya na ang pinagkatiwalaan ay magpahalaga sa ipinagkatiwala sa kanya, at marapat niyang pangambahan si Allah, ang kanyang Panginoon. Huwag maglingid ng katibayan sapagkat kung sinuman ang maglingid nito, ang kanyang puso ay nabahiran ng kasalanan. At si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. Kahimat inyong ilantad ang nasa inyong sarili. O ikubli ito, si Allah ay magsusulit sa inyo tungkol dito. Siya ang nagpapatawad sa sinumang kayang maibigan at nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan, sapagkat si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang tagapagbalita at ang mga sumasampalataya ay nananampalataya sa anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Ang bawat isa ay nananampalataya kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan, at sa kanyang mga tagapagbalita. Sila ay nagsabi, kami ay hindi nagtuturing sa sinuman sa kanyang mga tagapagbalita ng pagtatangi-tangi, at sila ay nagsabi, kami ay nakinig at kami ay tumalima. O aming Panginoon, patawarin ninyo kami, at sa inyo kami ay magbabalik. Walang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pansin na hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan na kanyang nagawa at magdurusa rin naman sa bawat masama na kanyang nagawa. O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami ay nakalimot o nasadlak sa kamalian. Aming Panginoon, huwag ninyong ipapasan sa amin ang pabigat na inyong iniatang sa mga nangauna sa amin. Aming Panginoon, huwag ninyong iatang sa amin ang pabigat na higit sa aming makakaya. Patawarin ninyo kami at pagkalooban kami ng pagpapatawad. Kami ay inyong habagan. Kayo ay aming maula, tagapangalaga, tagapagbantay, tagapagtaguyod. Kami ay gawaran ninyo ng tagumpay laban sa mga tao na hindi sumasampalataya. Surah Al-Imran. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa huwa. Si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang may walang hanggang buhay
ang tanging isa na nagtataguyod at nangangalaga sa lahat ng mga nilalang. Siya ang nagpapanawag ng aklat sa iyo ng may katotohanan, na nagpapatotoo sa mga ipinahayag noong panguna, at siya ang nagpapanawag ng Taurat at ng Injil. Noong panguna, bilang patnubay sa sangkatauhan, at pinanawag niya ang pamantayan ng paghatol sa pagitan ng matuwid at mali, ang Quran. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah. Sa kanila ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. At si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang ganap na nakapangyayari sa pagpaparusa. Katotohanan, walang nalilingid kay Allah maging sa kalupaan at sa mga kalangitan. Siya ang humubog sa iyo sa sinapupunan ng ina sa kanyang maibigan. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagpapanawag sa iyo ng aklat. Dito ay may mga talata na muhkamat, ganap na maliwanag. Ito ang mga pangunahing haligi ng aklat. At ng mga iba pa na mutasyabihat, hindi lubhang maliwanag, kaya't sa mga iba, na sa kanilang puso ay mayroong pagkalihis. Sa katotohanan, sila ay sumusunod sa mutasyabihat, mga talata na hindi lubhang maliwanag ang kahulugan, na naghangad ng al-fitna, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagsubok, at naghahanap sa Kanya ng mga nalilingid na kahulugan, tatapwat walang sinuman ang nakababatid ng mga ito maliban kay Allah. Ang mga matatatag sa pananangan sa karunungan ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya rito. Sa kabuuan nito, ay may nagmula sa aming Panginoon. At walang sinuman ang nakakatanggap ng paalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. O aming Panginoon, huwag hayaan na ang aming puso ay lumihis matapos na kami ay inyong patnubayan. At kami ay gawaran ninyo ng habag mula sa inyo. Katotohanan kayo ang tagapagkaloob. Aming Panginoon, katotohanan kayo ang magtitipon sa sangkatauhan ng sama-sama sa araw ng walang alinlangan. Katotohanan si Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Katotohanan sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang mga ari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay hindi makakatulong sa kanila sa anumang paraan laban kay Allah, at sila ang magiging panggatong sa apoy. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng mga tao ni Paraon at ng mga nangauna sa kanila. Sila ay nagpasinungaling sa aming ayat, mga aral, tanda, katibayan, kapahayagan at iba pa. Kaya't sinakmal sila ni Allah dahil sa kanilang kasamaan, at si Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya. Kayo ay magagapi at titipunin ng sama-sama sa impyerno. At tunay namang kasuklam-suklam ang pook na ito upang panahanan. Mayroon na naging tanda sa inyo sa dalawang pangkat ng sandatahan na nagkatagpo. Ang isa ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah at ang iba ay mga hindi sumasampalataya.
Sila na mga sumasampalataya ay nakamalas sa kanila na hindi sumasampalataya sa kanilang sariling mga mata na 2 ulit na higit na marami ang kanilang bilang. Si Allah ang nagbibigay ng tulong na kalakip ang kanyang tagumpay sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanang naririto ang mga aral sa mga tao na may pangunawa. Ginawang kahali-halina sa mga tao ang pagmamahal sa mga bagay na kanilang hinahangad, mga babae, mga anak, higit na maraming mga ginto at pilak, mga magagandang kabayo, mga bakahan, at mga sakahing lupa. Ito ang kaligayahan ng pangkasalukuyang mundo. Datapot si Allah ay may mahusay na sukli na nasa sa Kanya. Ipagbadya, ipaalam ko ba sa inyo ang mga bagay na higit na mainam dito? Para sa al-muttaqun, mga matimtiman, mabubuti at masunurin kay Allah, ay mayroong mga halamanan sa kanilang Panginoon na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naririto ang kanilang walang hanggang tahanan at mga dalisay na asawa. At si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila, at si Allah ang ganap na nakamamasid sa mga alipin. Sila na nagsasabi, O aming Panginoon, katotohanan kami ay sumasampalataya, kaya't kami ay patawarin ninyo sa aming mga kasalanan, at iligtas kami sa kaparusahan ng apoy. Ang matimtiman sa pagtitiyaga, ang mga tapat sa pananampalataya sa salita at gawa, ang masunurin na may matapat na debosyon sa pagsamba kay Allah, ang mga gumugugol na nagbibigay ng zaka, katungkulang kawanggawa, at mga tulong sa kapakanan ni Allah, at mga nananalangin, at humingi ng kapatawaran ni Allah sa mga huling oras ng gabi. Si Allah ang nagpapatotoo ng la ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At ang mga anghel at sila na mayroong karunungan, pinapanatili ang Kanyang karunungan sa Kanyang mga nilikha. La ilaha illa huwa. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanan ang relihiyong tatanggapin ni Allah ay Islam. Ang mga pinagkalooban ng kasulatan ay hindi nagkakahidwa. Maliban ng pagkaraang dumatal sa kanila ang kaalaman sa pamamagitan ng pananaghili at pagkapuot sa isa't isa. At sinuman ang hindi manampalataya sa ayat ni Allah, kung gayon, katsiyakang si Allah ay maagap sa pagtawag sa pagsusulit. Kaya't kung sila ay nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, iyong ipagbadya, ako ay nagsuko ng aking sarili kay Allah, at ang mga sumusunod sa akin, at iyong sabihin sa kanila na pinagkalooban ng kasulatan at sa mga mangmang, kayo rin ba ay nagsusuko ng inyong sarili kay Allah sa Islam? Kung sila ay gumagawa nito, sila ay matuwid na napapatnubayan. Datapwat kung sila ay tumalikod, ang iyong tungkulin ay parating lamang ang kapahayagan. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng mga alipin. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah at pumapatay sa mga propeta ng walang katwiran, at pumapatay sa mga tao na nagtuturo ng makatarungang pakikitungo. Pahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila na nawala ng saysay ang kanilang mga gawa sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang makatutulong. Hindi ba ganinyo na pagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng kasulatan?
Sila ay nanyayahan sa aklat ni Allah upang pagpasyahan ang kanilang hindi pagkakasundo. Pagkatapos, may isang lipon sa kanila ang tumalikod at sila ay tumututol. Ito'y sa dahilang sila ay nagsasabi, ang apoy ay hindi didila sa amin, maliban lamang sa ilang araw, at ang mga nakahiratihan na nilang gawin tungkol sa kanilang pananampalataya ay luminlang sa kanila. Paano kung sila ay aming tipunin sa araw ng walang alinlangan? At ang bawat tao ay gagawaran ng gantimpala ng ganap sa anumang kanyang nagawa. At sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Ipagbadya, O Muhammad, O Allah, ang nag-aangkin ng kaharian. Kayo ang nagkakaloob ng kaharian sa sinumang inyong maibigan, at kayo ang bumabawi sa kaharian sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang naggagawad ng karangalan sa sinumang inyong maibigan, at kayo ang magpapaaba sa sinumang inyong maibigan. Nasa inyong kamay ang kabutihan, katotohanan kayo ay makagagawa ng lahat ng bagay. Inyong ginawa na ang gabi ay pumasok sa araw, at inyong ginawa na ang araw ay pumasok sa gabi. At inyong pinalabas ang nabubuhay mula sa patay, at inyong pinalabas ang patay mula sa nabubuhay. At kayo ang nagkakaloob ng inyong biyaya, at panustos na walang pagbibilang sa sinumang inyong maibigan. Huwag hayaan na ang mga sumasampalataya ay tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga, katulong, kaibigan, sa halip ng mga sumasampalataya. At sinuman ang gumawa ng gayon, ay hindi kailanman tutulungan ni Allah sa anumang paraan, maliban na lamang kung kayo ay katotohanang nangangamba sa panganib mula sa kanila. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanilang sarili. At kay Allah ang huling pagbabalik. Ipagbadya, kahimat ninyong ikubli kung ano ang nasa inyong puso. Ilantad ito. Si Allah ang nakakatalos nito, at batid niya kung ano ang nasa kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan. At si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Sa araw na kakaharapin ng bawat tao ang lahat ng mabuti na kanyang ginawa at ng lahat ng masama na kanyang ginawa, siya ay maghahangad na mayroong sanang malaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang kasamaan. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanyang sarili. At si Allah ay puspos ng kabaitan sa kanyang mga alipin. Ipagbadya, kung minahal ninyo si Allah, kung gayon, ako ay inyong sundin. Si Allah ay nagmamahal sa inyo at nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Ipagbadya, sundin ninyo si Allah at ang sugo, datapwat kung sila ay tumalikod. Kung gayon, si Allah ay hindi nagmamahal sa mga hindi sumasampalataya. Si Allah ang humirang kay Adam, kay Nuh, at sa pamilya ni Ibrahim, at sa pamilya ni Imran, nang higit sa lahat ng mga nilalang, mga supling na magkakasunod. At si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakababatid. Nang ang asawa ni Imran, ina ni Maria, ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nangako sa inyo na ang nasa sinapupunan ko ay ialay ko tungo sa paglilingkod sa inyo. Kaya tanggapin ninyo mula sa akin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At nang kanyang maipanganak siya, ang batang si Maria, siya ay nagsasabi, O aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang sanggol na babae,
At si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak. At ang lalaki ay hindi katulad ng babae. At aking pinangalanan siya ng Maryam. At ako ay humingi ng pagkalinga mula sa inyo para sa kanya at sa kanyang magiging supling laban sa kasamaan ni Satanas ang itinakwil. Kaya't ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa kanya ng may mabuting pagtanggap at hinayaan niya na siya ay lumaki sa kagandahang asal at siya ay itinagubilin sa ilalim ng pangangalaga ni Zacarias. Sa bawat sandali na siya ay pumapasok sa al-mihrab, isang silid dasalan o pribadong silid, upang bisitahin siya, kanyang natatagpuan siya na maraming pagkain. Siya ay nagsabi, "O Maryam, saan mo ba nakikita ang mga ito?" Siya ay nagsabi, "Mula kay Allah." Katotohanan si Allah ay nagkakaloob ng ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan nang walang pagbibilang. At sa sandaling ito, si Zacarias ay nanikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi, "O aking Panginoon, ako ay gawaran mula sa inyo ng isang mabuting supling. Katotohanan kayo ang ganap na nakakarinig ng panawagan." At di naglaon, ang mga anghel ay tumawag sa kanya habang siya ay nakatindig sa pananalangin sa loob ng al-mihrab na nagsasabi, "Si Allah ay naghahati sa iyo ng masayang balita tungkol kay Yahya na magpapatotoo sa salita mula kay Allah. Siya ay marangal na nananatiling malayo sa pakipag-ulayaw sa mga babae at isang propeta na kabilang sa mga matutuwid." Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, paano akong magkaroon ng anak na lalaki? Gayong ako ay lubhang matanda na, at ang aking asawa ay baog." Si Allah ay nagwika. Si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, gumawa kayo ng tanda para sa akin." Si Allah ay nagwika, "Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay hindi makakapangusap sa mga tao sa loob ng 3 araw, maliban lamang sa sinyas. At labis mong alalahanin ang iyong Panginoon, at luwalhatiin mo sa hapon at sa umaga." At nang ang mga anghel ay magbadya, "O Maryam, katotohanan si Allah ay humirang sa iyo, nagpadalisay sa iyo, at ikaw ay hinirang ng higit sa lahat ng mga babae ng alamin. O Maryam, isuko mo ang iyong sarili nang may pagtalima sa iyong Panginoon, at magpatirapa ka, at ikaw ay yumukod na kasama ng mga yumuyukod." Ito ay bahagi ng balita ng al-ghaib, ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Na aming ipinahayag sa iyo, ikaw ay wala sa lipon nila nang sila ay magsipaghagis ng mga palaso, at magpalabunutan kung sino sa kanila ang nararapat ng bigyang katungkulan sa pangangalaga kay Maria, at wala ka rin ng sila ay nagsisipagtalo. Nang ipagbadya ng mga anghel, "O Maryam, si Allah ay naghahati sa iyo ng masayang balita ng isang salita, mangyari nga." At ito ay naganap, alalaong baga si Jesus na anak ni Maria mula sa kanya. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesyas, si Isa, anak ni Maryam, na itinampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay, at magiging isa sa mga malalapit kay Allah. Siya ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan, at sa kanyang pagbibinata, siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon,
papaano akong magkakaroon ng anak, gayong wala pang lalaki na sumaling sa akin? Si Allah ay nagwika, ito ay magaganap, sapagkat si Allah ay lumilikha ng kanyang maibigan. Kung siya ay magtalaga ng isang bagay, siya ay magwika lamang ng mangyari nga, at ito ay magaganap. At siya ay magtuturo sa kanya ng aklat at al-hikmah, alalaong baga ang sunnah, mga gawa, ang salita ng mga propeta na walang kamalian ang karunungan, at ng Taurat at ng Injil. At kanyang hihirangin siya na isang sugo ng angkan ng Israel. Ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. Aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik, na katulad nito ang isang hugis ng isang ibon, at aking hihipan ito at magiging isang ibon. Sa kapahintulutan ni Allah at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag. At ang may kitong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay sa kapahintulutan ni Allah, at ipaaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain, at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig. At ako ay pumarito na nagpapatotoo kung ano ang nakapaloob sa Torah, mga batas noong panguna, at upang gawing tumpak sa inyo ang ilang bahagi na nasa inyo ay pinagbabawal. At ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon, kaya't pangambahan ninyo si Allah, at ako ay inyong sundin. Katotohanang si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't siya lamang ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyun, mga disipulo, ay nagsasabi, ang mga tagatangkilik, katulong ni Allah, kami ang mga tagatangkilik ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah, at ikaw, Jesus, ay magbigay saksi na kami ay mga Muslim. O aming Panginoon, kami ay naniniwala sa anuman na inyong ipinanaog, at kami ay sumusunod sa sugo, kaya't itala kami sa mga lipon ng nagbibigay patotoo sa katotohanan. At sila ay nagbalak na patayin si Jesus, at si Allah ay nagbalak din. At si Allah ang pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. At nang winika ni Allah, O Jesus, ikaw ay aking kukunin, at aking itataas sa aking piling, at ikaw ay aking dadalisayin sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumasampalataya, na ikaw ay anak ng Diyos, at aking gagawin ang mga sumusunod sa iyo, na higit na mainam kay sa mga walang pananampalataya, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at pagkaraan kayo ay magbabalik sa akin. At ako ang hahatol sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong kinahiratihan na hindi pinagkakasunduan. At sa mga hindi sumasampalataya, sila ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang makakatulong. At ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, si Allah ay maggagawa sa kanila ng ganap na gantimpala, at si Allah ay hindi nagmamahal sa zalimun. Mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at mapaggawa ng kabuktutan. Ang mga bagay na ito na aming dinadalit sa iyo ay kabilang sa mga talata at ganap na paalaala. Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adan.
Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at kanyang winika sa kanya, mangyari nga, at siya ay nalikha. Ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga nag-aalinlangan. At sinuman ang makipagtalo sa iyo tungkol sa kanya, matapos ang lahat ng kaalaman, ito ay dumatal sa iyo. Iyong ipagbadya, halina kayo at tawagin natin ang ating mga anak, at iyong mga anak, ng aming kababaihan at inyong kababaihan, ng aming sarili at inyong sarili. At tayo ay manalangin at hilingin na ang sumpa ni Allah ay sumapit sa kanila na nagsisinungaling. Katotohanan, ito ang tunay na kasaysayan, at wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At kung sila ay magsitalikod, kung gayon katyakan si Allah ay ganap na nakababatid sa mga gumagawa ng kabuhungan. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, halina kayo sa isang salita na makatarungan sa pagitan namin at ninyo, at huwag tayong sumamba maliban kay Allah, at huwag tayong magbigay ng anumang katambal sa Kanya, at huwag nating itakda ang ilan sa atin bilang Panginoon maliban kay Allah. At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin, maging saksi kayo na kami ay mga Muslim. O angkan ng kasulatan, bakit kayo nagsisipagtalo tungkol sa pananampalataya ni Abraham? Gayong ang Taurat at Injil ay hindi ipinahayag hanggang pagkaraan niya. Wala ba kayong pangunawa? Katotohanan kayong nakikipagtalo sa isang bagay na mayroon kayong kaalaman, paano kayo nakikipagtalo sa isang bagay na wala kayong kaalaman? At si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang kaalaman. Si Abraham ay hindi Hudyo, gayon din naman siya ay hindi Kristiyano. Datapot siya ay tunay na Muslim na Hanifa, nananalig sa pananampalatayang Islam na walang dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At siya ay hindi kabilang sa musyrikun, mga nagtatambal ng anuman sa pagsamba kay Allah. Katotohanan sa lipon ng sangkatauhan, ang may karapatan sa pag-aangkin kay Abraham ay sila na nagsitalima sa kanya, at sa propetang ito, at sila na nagsisampalataya, mga Muslim. At si Allah ang wali, tagapangalaga at tagapagtangkilik ng mga sumasampalataya. May isang pulutong sa angkan ng kasulatan, ang nagdanais na ihantong kayo sa pagkalinaw, datapot hindi nila magagawang maligaw ang sinumang maliban sa kanilang sarili. At ito ay hindi nila nadarama. O angkan ng kasulatan, bakit hindi kayo nananampalataya sa ayat ni Allah habang kayo ay sumasaksi nito? O angkan ng kasulatan, bakit nyo binabahiran ang katotohanan ng kasinungalingan at naglilingid sa katotohanan gayong ito ay inyong nababatid? At ang isang pulutong sa angkan ng kasulatan ay nagsasabi, maniwala sa umaga sa mga bagay na ipinahayag sa mga sumasampalataya. At inyong itakwid ito sa dulo ng araw upang sila ay tumalikod. At huwag maniwala sa sinuman maliban sa kanya na sumusunod sa inyong pananampalataya. Ipagbadya, katotohanan ang tunay na patnubay ay ang patnubay ni Allah. At sila ay nagsasabi, huwag maniwala na kahit sinuman ay makakatanggap ng katulad ng inyong natanggap.
o may kakayahang makipagtalo sa inyo sa harap ng inyong Panginoon. Ipagbadya, ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ni Allah. Siya ang nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay may ganap na kasapatan sa lahat ng mga pangailangan ng kanyang mga nilikha. Ang ganap na maalam. Siya ang pumili tungo sa kanyang habag, sa sinumang kanyang naisin, at si Allah ang nagmamay-ari ng malaking biyaya. Sa lipon ng angkan ng kasulatan ay mayroon na kung siya ay mapagkatiwalaan ng qintar, isang malaking kayamanan, walang pag-atubili na ito ay kanyang babayaran. At sa lipon nila ay mayroon sa kanila na kung pagkatiwalaan ng isang piraso ng sinsilyong pilak, ay hindi magbabayad nito maliban na ikaw ay paulit-ulit na maningil sa kanya. Sapagkat sila ay nagsasabi, walang maisisisi sa amin kung aming ipagkaluno at kunin ang mga ari-arian ng mga mangmang. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah, at ito ay kanilang nababatid. Tunay nga, sinumang tumupad sa kanyang pangako at labis na mangamba kay Allah, katotohanang si Allah ay magmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na tao na nananampalataya kay Allah. Katotohanan ang mga bumibili ng maliit na pakinabang bilang halaga ng kasunduan kay Allah at sa kanilang mga pangako, sila ay walang magiging bahagi sa kabilang buhay. Si Allah hindi mangungusap sa kanila, gayon din ay hindi titingin sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din ay hindi niya dadalisayin sila, at sila ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. At katotohanan, sa kanilang lipon ay may isang pulutong na nagbabago ng aklat sa pamamagitan ng kanilang dila, upang inyong mapag-akala na ito ay bahagi ng aklat. Datapot ito ay hindi bahagi ng aklat, at sila ay nagsasabi, ito ay mula kay Allah, subalit ito ay hindi mula kay Allah. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah, at ito ay kanilang nababatid. Hindi nararapat sa sinumang tao na pinagkalooban ni Allah ng aklat at al-hukm, kaalaman at pangunawa sa mga batas ng pananampalataya at pagkapropeta, at pagkatapos ay mangusap sa mga tao, kayo ay maging tagapagsamba sa akin sa halip ni Allah. Datapot maging rabbaniyun kayo, mga maalam na tao na nananampalataya at nagsasagawa ng kanilang nalalaman at nangangaral sa iba. Sapagkat kayo ay nagtuturo ng aklat at ito ay inyong pinag-aaralan. Gayon din naman, siya ay hindi mag-uutos na tangkilikin ninyo ang mga anghel at mga propeta bilang Panginoon. Ipag-uutos ba niya sa inyo na mawalan kayo ng pananalig matapos na kayo ay tumalima sa pag-uutos ni Allah? At nang kunin ni Allah ang kasunduan ng mga propeta na nagsasabi, tanggapin ninyo ang anuman na aking ibigay sa inyo na kabilang sa aklat at al-hikmah, pangunawa sa mga batas ni Allah, at pagkaraan ay mayroong darating sa inyo na isang sugo na magpapatotoo kung ano ang nasa inyo. Nararapat na kayo ay maniwala sa Kanya at tulungan Siya. Si Allah ay nagwika, kayo ba ay sumasang-ayon? At inyo bang kukunin ang aking kasunduan? Sila ay nagsasabi, kami ay sumasang-ayon. Siya ay nagwika, kung gayon, kayo ay magpatotoo at ako ay inyong kasama na sumaksi para rito. At sino man ang tumalikod pagkaroon nito,
Sila ang fasiqun, mga mapaghimagsik, mga nagtatakwil sa pagsunod kay Allah. Sila baga ay naghahanap ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyon ni Allah. Samantalang sa Kanya ay tumatalima ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan, ng bukal sa kalooban at hindi bukal sa kalooban. At silang lahat sa Kanya ay magbabalik. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa anumang ipinanaog sa amin, at sa anumang ipinanaog kay Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob, at Al-Asbat, na mga supling ng 12 anak na lalaki ni Jacob, at ang mga ipinagkaloob kay Moises, Jesus, at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa kanila ng pagtatangi-tangi sa bawat isa sa kanila, at sa Kanya kami ay tumatalima bilang mga Muslim. Sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa Kanya, at sa kabilang buhay, siya isa sa mga talunan. Paano baga papatnubayan ni Allah ang mga tao na tumangging sumampalataya, matapos na sila ay manampalataya at matapos na sila ay magbigay saksi na ang sugo ay katotohanan at ang maliliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila, at si Allah ay hindi namamatnubay sa zalimun, mga tampalasan at mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila ang kanilang kabayaran ay sa kanila ang sumpa ni Allah ng mga anghel at lahat ng sangkatauhan. Sila ay mananatili roon sa impyerno. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin, gayon din naman ito ay hindi aantalahin o ipagpapaliban. Maliban sa mga nagsisisi, matapos siyaon at gumawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya, matapos na sila ay manampalataya. At pagkatapos ay patuloy na tumitindi ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi tatanggapin. At sila ang mga nangaligaw sa tuwid na landas. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay hindi nananampalataya. Ang kalupaan na tigib ng ginto ay hindi tatanggapin kahit kanino man mula sa kanila, kahit na ito ay alay bilang isang pantubos. Para sa kanila ay isang kasakit-sakit na kaparusahan, at sa kanila ay walang makatutulong.